Proyekto Helmo. Tonton ang tawag sa akin ng mga malalapit kong kamag-anak at kaibigan. Dati akong sakristan sa isang maliit na simbahan sa Binangonan. Mga 5 taong gulang pa lamang ako. Ipinasok na ako ng mama ko sa mundo ng paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging sakristan. Nagsimula ako noon sa pagpapausok ng insenso at kamanyan hanggang sa naging kanang kamay ako ni Padre Ilay na kung tuksuhin ng mga kabataan sa choir, Padre Damaso, dahil sa itsura nitong kastilang napapanot. Pero mabait na pari si Padre Ilay. Ang tawag ko nga sa kanya nung bata ako, Tatay, dahil lumaki akong walang ama. Yun na rin siguro ang dahilan kung bakit itinuon ng mama ko ang buong buhay niya sa simbahan, para makalimutan na minsan kaming ipinagpalit ng papa ko sa ibang pamilya. Pero ang nakakabaliw tanggapin ay nang ichismis sa akin ni Padre Ilay na tinrato ko ng tatay na kami pala ng mama ko ang second family ng papa ko. Sa madaling salita, kabit si mama ni papa at ako, anak ako sa labas. Kaya pala ibang apelidong gamit ko samantalang iba din ang apelido ng tunay kong ama. Pero noong mga panahon na yon, parang hindi malaking problema sa akin o problema ng mama ko ito. Basta ang alam ko, nag-i-enjoy ako sa pagiging sakristan. Hanggang sa may isang magandang babae na maganda pumorma at kumilos ang nagpabago ng tibok ng puso ko. Yung pagmamahal ko sa Panginoon napunta kay Mira. Na-love at first sight ako kay Mira nung lumipat ang pamilya nila sa parokya namin. 18 taong gulang ako noon. Tandang-tanda ko, sakristan pa rin. Nang malapitan kong matitigan ang pagsubo ng ostya ni Mira sa komunyon. Si Padre Ilay ang nagsubo ng katawan ni Kristo sa babaeng kamukha ni Bianca Umali. Pero medyo maangas kung umasta eh. Nung nagbinata ako, ewan ko lang pero madali akong magka-crush sa mga astig na babae. Yung mga babaeng ayos lalaki pero maganda pa rin. Mga hikers, athletes, mga babaeng gumagawa ng gawaing panlalaki. Mga mountaineers. Malakas ang dating sa akin ng mga ganong klaseng babae. Siguro dahil sa naghanap ako ng father figure. Father figure sa magandang babae parang malabo, di ba? Magulo. Basta nagustuhan ko si Mira. Kaidaran ko nun. Nalaman ko ang lahat nang naglakas loob akong lumapit sa kanya isang linggo at inimbitahan siyang sumali sa choir. Ayoko, sabi niya. Wala umano na siya sa tono kumanta. Sa iba ko na lamang siya inimbitahan nun. Sinabi kong sumali siya sa isang outreach program ng simbahan sa isang bundok. Hindi ko na lamang papangalanan yung bundok na ito. Nung huli kasi, malalaman ni Mira na nakakatakot palang umakyat dito. Siguro sa iba, mahuhulaan din nila ito pero ayoko manggaling sa sarili kong bibig, Sir Seth. Napangiwi si Mira sa imbitasyon ko. Una niyang tanong, paano ko umano nalaman ang pangalan niya? Sinabi ko na sinabi ni Padre Elay sa akin, pero hindi siya kumbinsido. Stalker ba kita? Tanong niya sa akin na parang K-drama ang tono. Sinabi ko na ang totoo nun. Inamin ko kay Mira na nalaman ko ang pangalan niya sa kapitbahay nilang kakasi ko sa eskwelahan, si Tomas. Tumango lamang ito at nagtanong kung kailan ang outreach namin. Biglang nagliwanag ang mukha ko na para akong nasinagan ng kung anong mga ilawan doon.
Sinabi ko naman kay Mira na 3 araw ang outreach program. Magdadala lamang kami ng gamit. Kailangang may alam kami sa hiking o sa mountaineering para makasali nun. At syempre higit sa lahat, walang dapat sakit. Healthy lang, gawa ng konti lang ang pipiliin ni Father Eli, pero may 1,000 katutubo ang paglilingkuran namin. Magkakaroon ng immersion program, katikismo at feeding program. Bigla ding lumiwanag ang mukha ni Mira. Ito kasi ang klaseng ganap na gusto niya umano. Miyembro siya noon ng mountaineering club sa kolehiyo at 3 bundok na ang naakyat nila, ang pinakatuktok. Natuwa ako kaya hinila ko siya agad at ibinida kay Padre Eli. Agad namang nilista ni Padre Eli ang pangalan niya sa mga kasaling volunteers. Binigyan din kami ng waiver na kailangang pirmahan ng mga magulang namin. Lumipas ang 1 linggo, sakay ng lumang van ng simbahan mula Binangonan. Tinungo namin ang bundok na tirahan ng mga katutubong nangangailangan ng tulong. Tuwang-tuwa ako dahil nagkakwentuhan kami ni Mira sa van habang tabi kaming nakaupo sa likuran. Doon ko nalaman na mahilig pala sa bata si Mira. Tuwing birthday niya raw, nagpapaparty siya sa mga ampunan. Nung nagdibo siya, ginanap niya ang party niya sa ospital para sa mga batang mayroong sakit na cancer. Lalo akong humanga kay Mira. Lalo ko siyang nagustuhan. Kaya naman nang makarating kami sa destinasyon namin ay bantay sarado si Mira sa akin. Palagi ko siyang tinutulungan. Lahat ng pinapabitbit sa kanya ng mga madre na kasama namin, ako ang nagdadala. Pero ayaw ni Mira magpatulong. Sa katunayan, yung malalaking kaldero na gagawing lutuan ng goto, ipinatong niya lang sa ulo niya habang suot ang backpack niya at bitbit ang mga nakakalas na tents na tutulugan namin pagdating sa community sa itaas ng bundok. Inabot ng 4 na oras lamang ang hiking namin paakyat sa compound ng mga katutubong yon. Sinalubong kami ng mga katutubo sa pamamagitan ng sarili nilang ritual. Hindi sila Kristiyano, hindi sila Katoliko. May sarili silang relihiyon at paniniwala. Nagulat ako nang makita kong may mga lugar pa pala sa Pilipinas na ganito. Yung mga hindi naaabot na mga banyagang kultura. Yung mga kababaihang may edad na sa katutubong yon ay wala pa rin silang suot na pangitaas. Nakatapis lamang sila habang nakayapak na kinakausap kami gamit ang kakaibang lingwaheng katutubo. Hindi sila yung mga katutubong makikita mo sa Pampanga, Zambales at Tarlac na marunong magtagalog at nakadamit ng kompleto na may sapin sa paa. Napansin ko na medyo barbaro pa rin ang pinapraktis na kultura ng napuntahan naming tribo na yon. Magtatanghalian na nung nakarating kami sa komunidad. Agad muna kaming nagpasyang magluto ng goto para maging pagkain naming lahat. Hinanap ko si Mira dahil nasa ulo na niya yung kaldero, pero hindi ko siya makita sa paligid nun. Naglakad-lakad ako sa paligid at natigilan ako ng sandali nang makita kong may kausap na maliit na tao na mukhang bata pero kakaiba ang mukha dahil sa matutulis ang ipin nito. Isa itong maliit na tao na may balat na sobrang itim. Mas maitim pa sa kulay ng isang katutubo. Malaki ang nanlilisik nitong mga mata at pailalim kung kausapin si Mira. Kulot na maitim ang buhok nito at ang nakakakilabot sa lahat, nakaturo sa bandang likuran ang mga paa niya. Narinig kong tumawa si Mira habang kausap ang maliit na nilalang. Malayo ang pagitan namin kaya hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Kaya nagpa siya akong lumapit nun. Habang papalapit ako sa kanila ay nakita kong may binigay na pagkain
ang maitim na nilalang kay Mira. Isang balot ng itim na kanin na agad kinain ni Mira nun. "Mira!" Sigaw ko. "Oh, Tonton." Yun lang ang nasabi niya habang napansin kong naubos niya agad yung itim na kanin na inabot sa kanya nung nakakatakot na nilalang. "Sinong kausap mo, Mira?" "Wala." Doon ako kinilabutan ng gusto. Gawa ng paglapit ko ng todo kay Mira, wala na yung maliit na nilalang na puro pangil ang ipin. Agad ko siyang niyayang pumunta sa komunidad sa itaas dahil kailangan yung kalderong dala niya. Nakangiting ngumunguya-nguya pa si Mira na sumama sa akin. Pagdating namin sa komunidad, nagtakbuhan kaagad ang mga katutubo kay Mira. Akala siguro nila Diyosa ang babaeng kasama ko kaya pinagkaguluhan si Mira ng todo ng mga katutubong yon. Iba naman kasi talaga ang aura ni Mira. Daig pa niya ang isang sikat na artista. Angat na angat ang ganda niya sa komunidad. Nakasimangot ang mga matatandang madre kay Mira nang magkagulo ang mga katutubo. Sinaway nila ang mga ito at pinabalik sa mga maliliit na langkubo nun. Magluluto na kami nila Mira at ng iba pang babaeng volunteers ng goto. Nang biglang tumumba si Mira sa tabi ko. Napasigaw ang mga kasama namin pero sabi ni Mira, okay daw siya. Pero nang pilitin niyang tumayo ay nagsuka na lamang siya bigla. Natakot ang mga kasamahan namin. Baka nausog, sabi ng driver naming si Kuya Munching. Acid lang to, sabi ni Mira. Pero bigla na naman siyang nagsuka. Sumuka siya ng sumuka. Kulay itim ang isinusuka niya nung una pero nang magsuka na siya ng dugo, agad na akong nagyaya na dalhin namin sa ospital siya. Nagsigawan ang mga kasama naming babae. Nagtatakutan, nagsisisihan, sumbatan. Pinilit kong wag pansinin ang mga kasamaan ko sa simbahan habang inaalalayan ang nanghihina ng si Mira. Binuhat naming mga lalaki si Mira at tumakbo na pababa sa van si Kuya Monching para i-start ang makina ng van. Napansin ko lang na habang nagkukumahog kaming 5 lalaki sa pagbubuhat kay Mira, may sinasambit ito na parang kakaibang salita. Napakunot noo ako at halos mapasigaw nang makita kong may maitim na maliit na nilalang na parang malaking paniki ang lumipad mula sa itaas ng puno pababa sa pinakagilid ng bundok. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi man nakita ng mga kasamahan ko pero nakita kong lumilipad pababa sa lupa ng bundok ang kaninang maliit na itim na nilalang na nagbigay ng itim na pagkain kay Mira. Pero nagmukha akong parang maliw sa mga kasamahan ko kasi biglang nawala sa paligid yung nilalang na sinasabi ko. Isinakay namin si Mira sa van at isinugod sa ER ng isang lumang ospital. Walang mga gamit na kung anong aparatong matinunon. Pero inasikaso pa rin kami ng mga doktor at nurse. Ang sabi doon, food poisoning umano. Ganun ka medyo maaksyon natapos ang unang araw namin sa lugar na yon. Ikalawang araw, buong araw natulog si Mira sa kama niya sa charity ward ng ospital. Malapit ang kama ni Mira sa bintana kung saan matatanaw mo ang mga kapunuan na napakarami sa pinakahardin ng ospital. Dahil probinsya doon, talamak ang mga kakaibang halaman, bulaklak at mga higanting puno na bumabalot sa kabuuan ng ospital na yon.
Gabi na nang magising si Mira dahil magdamag na nagsuka at buong araw na tulog. Nanghingi ng pagkain si Mira noon. Agad akong bumili ng malinis na pagkain sa labas ng ospital. Hindi na ako umasa pa sa pagkain ng ospital kasi sinabihan na ako ng nurse na madidelay umano ang hapon nung gabing yon. Binilan ko ng cup noodles, sandwich, malambot na mamon, mineral water at kung anong inumin si Mira mula sa malayo-layong convenience store. Gutom na gutom ang babaeng gusto ko, kaya naawa ako nun. Habang kumakain siya, napansin ko na may kalmot siya sa braso. Nanginginig ng todo. Anong nangyari, Mira? Hindi siya kumibo. Bakit ka nanginginig? Hindi pa rin siya sumagot. Panay lang ang kain niya. Walang ano-ano ay bigla siyang napatingin sa bintana. Napatalon siya patayo ng may kumaluskos sa puno sa labas. At sa natatandaan ko, Sir Seth, ito mismo ang mga nasabi niya. Tonton, akala ko nung una, mabait siyang bata. Hindi pala siya bata. Nang una ko siyang makita sa bundok, nakangiti pa siya eh. Napansin kong nakaturo sa likod ang mga patusok niyang paa. Hindi ko siya maintindihan magsalita. Inalok niya ako ng itim na biko. Biko yung lasa ng itim na kanin na yon. Kinain ko na mabilis dahil nasarapan talaga ako. Hindi ko naman alam na hindi pala siya normal na tao. Mukha siyang tiyanak. Sinundan niya ako dito sa ospital, Ton. Nakikita mo yung puno sa labas? Mula sa puno na yan, lumipad siya papunta sa bintana ko. Dinaklot niya ang mukha ko pero umiwas ako kaya nakalmot niya ang kamay ko. May isang pasyenteng matanda sa kabilang kama ang nakakita sa kanya. Bigla siyang nag-anyong baboy. Baboy? Urirat ko kay Mira. Hindi na nagsalita pa si Mira. Naluha na lamang siya sa sobrang takot nun. Pagkatapos ng mahaba niyang kwento ay para siyang naupos na napaupo sa semento. Biglang nahimatay si Mira. Tumawag ako ng nurse. Ginawan nila ng paraan para ma-revive si Mira pero ayaw na nitong gumising. Lumabas ako sa ospital at tinext ko ang mga kasamaan ko sa bundok. Walang sumagot sa text ko dahil wala palang nakatanggap ng mensahe ko noon. Nalaman ko na lamang ito sa bandang huli. Lumalim ang gabi. Hindi pa rin nagising si Mira. Doon na ako nagpasyang tawagan ng mami niya. Ipinaalam ko ang lahat ng nangyari kay Mira noon. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Kakabantay sa kanya. Doon natapos ang nakakakilabot na ikalawang araw namin sa probinsyang yon. Hindi pa sumisikat ang araw nang himasin ni Mira ang ulo ko. Nakatulog kasi ako sa kama niya. Nakaupo ako sa tabi ng kama niya at doon na nakatulog noon. Hindi pa nagsasalita si Mira at hindi ko pa siya nakakausap nang biglang may matandang babaeng mayaman ang nanghampas ng payong sa balikat ko. Bakit mo pinabayaan yung anak ko? Dumating ang mami ni Mira na galit na galit. Pilit na nagpapaliwanag si Mira sa magulang niya pero hindi siya pinapakinggan. Hindi sila nagkakaintindihan dahil sabay silang magsalita. Wala na akong nagawa. Hindi na ako nakapagpaalam ng maayos kay Mira dahil isinakay na siya ng mga kuya at tito niya sa SUV nila. Wala akong nagawa kundi ang ihatid siya ng tingin habang papalayo ang sasakyan niya sa ospital. Nagpasya na akong balikan ang grupo namin sa bundok para ikwento sa kanila ang ikinuwento sa aking nakakakilabot na karanasan ni Mira. Dahil bumalik na ang service van sa itaas ng bundok, napilitan na akong mag-hiking ulit pabalik.
Pagdating ko sa itaas, nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan nang hindi ko na makita ang komunidad ng mga katutubo na inakyat namin nung unang araw. Nilibot ko halos ang buong paligid pero hindi ko makita sila Kuya Monching at ang mga kasama kong volunteers din. Pati ang mga matatandang madre na guardian namin, wala sila. Walang komunidad sa itaas ng bundok. Para akong naengkanto. Hanggang sa ginulat ako ng isang matandang lalaki na isang katutubong ita na tumapik sa balikat ko. Mabilis kong ikinwento sa kanya ang lahat ng nangyari sa amin. Lalo na ang sinapit ni Mira. Mabuti na lamang na itong mga kapatid natin na mga katutubo na ito na nakausap ko, marunong sa salitang Tagalog. At ang maikwento ko ngayon, isang salita ang binulalas ng matandang yon. Biyangunan. Tinanong ko siya. Isang biyangunan umano ang nakainkwentro ni Mira sa kabundukan. Isa itong uri ng aswang na malimit mapagkamalang isang katutubong batak. Nagpaliwanag pang matandang ita. Ang mga batak umano ay pinaniniwalaang isa sa mga unang naninirahan sa Pilipinas noong unang panahon. Ang pangalang batak ay sinasabing isang kuyunon na termino para sa mga tao sa bundok. Ang batak o batak ay dating mga barbarong mga ngaso. Nangongolekta ng mga pagkain mula sa kagubatan at mga ilog katulad ng pulot, prutas, dahon, hayop, ibon, isda, ratan, mani at buto. Ang batak raw ay dating naninirahan sa mababang lupain. Pero habang ang mga nayong Pilipino sa mababang lupain na ito ay itinatag ng mga naninirahan mula sa Cuyo, Luzon at Visayas noong ika-19 na siglo. Sila ay itinulak sa mas permanente na mga tribo o pugad sa kabundukan. Ang mga batak ay tinuturing ng mga antropologo na malapit sa tribo ng Aita ng Gitnang Luzon. Isa pang pangkat na nauuri sa ilalim ng maling tawag na Negrito. Ang mga biyangunan ay kahawig na kahawig umano ng mga Negritong ito. Katulad ni Kuya na nagpakilala sa akin na isang Aita. Napagkamalan raw silang biyangonan ng ibang mga taga-nayon na nabiktima na ng mga aswang na ito. Ano po ba itong tinatawag na biyangonan talaga? Napatanong na ako ng malala nun. Sumagot naman ng mabilis ang matandang Aita. Sabi niya, ang biyangonan na isang maliit na aswang na may sobrang itim na balat, kulot na maitim na buhok at mga paa na nakaturo sa likod. Kung minsan ay makikita silang umaakyat sa mataas na puno, maaari itong mag-iba ng anyo, maging isang normal na tao pero karaniwan itong nag-aanyong isang baboy, kung saan gagamitin ito ang pagkukunwari na ito para pumuslit sa isang nayon at magnakaw ng iba pang baboy o isang tao para gawing pagkain ito. Kapag nakakaamoy ang mga taga-nayon ng nabubulok na amoy, alam nilang malapit ng isang biyangonan. Apoy ang isang panlaban umano sa aswang na ito. Takot ang biyangonan sa ninggas ng apoy. Pero kapag nambibiktima ang aswang na ito, nilalamon ng biyangonan ang bawat bahagi ng tao na ninanakaw nila sa nayon. Pero iiwan ang buto ng panganang biktima at isasabit sa mga puno. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Biglang dumilim ang langit nun at nagbadya ang paparating na ulan sa lakas ng kulog. Pinagtulakan na ako ng matanda na lisanin na ang lugar na yon. Tinanong ko sa kanya kung saan ang komunidad ng katutubo na naabutan namin doon sa lugar nung unang araw namin pero wala raw nakatira sa itaas ng bundok na yon. Ayon sa matandang kausap ko,
Doon na ako halos mahimatay sa takot. Hinanap ko ang mga kasama ko pero wala raw nakita yung matandang pinagtutulakan pa rin akong umuwi sa Maynila. Napaisip tuloy ako na nag-iimbento lang ang nakausap ko pero wala din naman akong makitang bakas ng komunidad sa lugar. Sinunod ko na lamang siya. Nagpasama ako pababa ng bundok pero humindi siya. Sundan ko na lamang umano ang trail pababa ng bundok. Wala na akong nagawa ng tumalilis ng takbo ang matanda. Mabilis siyang tumakbo para sa edad niya. Natakot ako. Naglaro sa isipan ko na baka isa ring biyangonan si Manong nakausap ko lang kanina. Nagtatatakbo na ako pababa ng gubat pero natulalakot na tigilan nang makakita ako ng mga buto ng panganang tao na isa-isang nakasabit sa bawat matandang puno na nadadaanan ko. Nakatali sa manipis na abakang lubid ang bawat buto na yon. Nagmistulang pugad ng mangkukulam ang buong paligid. Hindi ko na ito natiis. Sumigaw ako ng napakalakas para mawala ang kapraningan sa utak ko pero hindi nawala ang mga buto ng tao na nakasabit sa bawat puno. Habang bumababa ako ng bundok, nakaramdam ako ng mga maliliit na yabag ng mga tao. Pagtalikod ko, nakita ko ang kumpul na mga tao na humahabol sa akin noon. Lalo akong tumakbo ng mabilis hanggang sa napadaos-dos na lamang ako sa putikang lupa. Nagpagulong-gulong ako paibaba hanggang sa tumama ang katawan ko sa mga paanan ng mga madring kasama ko sa outreach program. Itinayo nila ako at pinagalitan. Kanina pa umano nila ako hinahanap. Nagtungo pa umano sila sa ospital pero wala umano ako doon. Sinabi ko ang lahat ng natuklasan at naranasan ko sa itaas ng bundok. Lalo na ang pangalawang pag-akyat ko pero pinagtawanan nila akong lahat. Imposible umano na wala doon ang komunidad ng mga Aita dahil nagpa-farewell party pa raw sila bago sila bumaba para hanapin ako. Natulala ako noon. Hindi na ako nagsalita pa. Ibinigay ni Kuya Richmond ang backpack ko at tinitigan ng matagal. Nang sumakay kami sa van at tuluyan ng bumalik sa Manila, panay pa rin ang kwento ko tungkol sa aswang na biyangonan pero walang naniwala sa akin. Tangulang sila ng tango at lihim na pinagtawanan ng kwento ko. Kwento ako ng kwento pero wala. Hindi na rin nagpakita sa amin si Mira. Tingin ko, lumipat na rin sila nun. Sayang talaga, Sir Seth. Nagmukha tuloy ako masama pero wala naman tayo magagawa, di ba? Kayo, naniniwala ba kayo sa kwento ko?